Pagtuturo ng mga in-demand skills sa ibang bansa, ikinasa ng TESDA Pangasinan sa bayan ng Alcala. Ang detalye ng balita mula kay Kabarder Big. Tahod, Kabarder Big. Yes, morning mga kapartner, ikinasa na ang pagtuturo ng mga in-demand skill sa ibang bansa sa bayan ng Alcala, kung saan ang mga scholar ay suportado ng lokal na pamahalaan ng bayan. Ito ay isasagawa sa loob ng 10 araw. Saad ni Dulce Mayo, housekeeping trainer ng TESDA Pangasinan School of Arts and Trades, magagamit nila ang skills na ito sa paghahanap ng trabaho dito sa bansa o di kaya ay sa ibang bansa dahil makatatanggap sila ng National Certificate 2. Sunshine News Blast. Ito po ay marami po sa kanila gustong mag-abroad. Para po naman mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Yes. At dito po nila makukuha ang certification na kailangan po nila na kailangan po sa pag-abroad. Paliwanag naman ni Sir PJ Benavides, trainer ng Food and Beverage ng NC2, ang scope ng training na ito. Sunshine News Blast. Yung training po ng Food and Beverage Services NC2 is, first po is yung sa pag-prepare po ng restaurant area, sa pamamagitan po ng table skirting, napkin folding, flower arrangement. So yun po yung mga ginagawa po natin. And second is yung pag-aaral din po sa pamamagitan po ng table setup. No? So international setup po yung ginagawa po natin. Dito po yung French, American, Russian, tsaka English setup, sir. Doon din po, matututuloy po sila ng tamang pagsagot po sa telephone, sa pamamagitan po ng table reservation, o di kaya naman po sa mga room service, American service po, gamit po ang international standards. Samantala, hinikayat naman ni Reggie Halasan, trainer ng Shielded Metal Art Welding, NC2, ang lahat na mag-aral ng mga skill dahil nga magagamit sa pag-unlad sa buhay. Sunshine News Blast. Yan po, napaka-importante po ang skills ngayon po when it comes to paghanap po ng trabaho. No? So, hinikayat ko po lahat ng mga may time na mag-take po ng TESDA para po magkaroon po kayo ng skills, kaalaman, and also na magagamit po natin sa pag-a-apply at para po magkaroon po tayo ng trabaho at magkaroon po ng magandang kinabukasan. Dagdag naman ni Halasan, in demand ngayon ang skill na ito sa Taiwan, Canada, Australia, Japan at marami pang iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, dinaluhan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang payout para sa higit 2,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa City Plaza. Kasabay dito ang validation ng iba't ibang magiging mga benepisyaryo. Ang nakaschedule na mga barangay set na 12A simula nitong February 6 hanggang 7, 8, and 13. Mabibigay rin ang alkalde ng libreng Enfamana milk supplement sa mga buntis. Hikayat ng Mayora ang lahat na maiabil ang serbisyo ng syudad tulad ng free medical and dental vision sa barangay, free legitimation at ibang issue ng birth certificate assistance at magaganap ang free minor operation na circumcision sa ika-28 hanggang ika-30 ng Hunyo. Kaya kaisa ang Dagupan sa layo ng DSWD for Peace Program na patuloy na mayangat ang pamumuhay ng mga mahihirap at mapabuti ang kalagayan gamit ang matatanggap na cash grant sa maayos na paraan. Paalala ng Mayora sa mga miyembro ng 4Ps, bawal magsugal at magprenda ng kanilang mga ATM card. Sa iba pa mga balita, community trainee ng housekeeping ng TESDA sa Alcala, Pangasinan, nagpasalamat sa oportunidad na makapagsanay. Alamin natin yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, nagpapasalamat ang isang community trainee na si Jolie Capinto sa lokal na pamahalaan ng Alcala
at sa Technological Education Skills and Development Authority sa training tungkol sa housekeeping NC2 sa loob ng 10 araw. Anya, siya ay graduate ng Technological and Livelihood Education at nagtatrabaho ng isang coffee shop. Ngunit sadyang mahilig lang talaga siyang mag-level up ng kanyang mga skills, lalo na ngayon sa housekeeping. Sunshine News Blast. Yes po, I am a graduate of Bachelor of Technology and Livelihood Education. That's why connected din po siya sa coffee and also po sa TESDA. Parang naging ano ko rin po yung TESDA, sir, kasi I'm also a NC2 holder din po, which is cookery, food and beverage and services, and also the bread and pastry and production. And as of now po is I'm currently taking a housekeeping NC2. Ano lang, magagamit niya ito sa paghahanap ng trabaho dito sa bansa at sa ibang bansa in the future. Saan naman ni Teodoro Padlan, Electrical Installation and Maintenance NC2 Trainer, kailangan na may interes ang isang nagsasanay upang madali niyang matutunan at magsisikap siyang matuto sa pagsasanay. Sunshine News Blast. Pagtirang-tirang dito magkaroon lang sila ng interest na mag-aralan. Kasi lahat naman na pag-aralan. Bagyan lang nila ng konting interest, madali na nila naman. Ang masama kasi pag wala kang interest sa bagay, talagang kaya hindi ma-absorb yung mga knowledge. Kailangan mag-interest. Base sa kanyang karanasan, nasa 95% ang pasok rate ng kanyang mga estudyante, kung saan nasa 2 lang ang hindi nakakapasa tuwing assessment. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at Sunshine. Samantala, hindi pinilampas si Pangasinan First District Representative Kong Art Celeste ng pagkakataon na mabisita at mapuntahan ng personal ang turnover ceremony ng Solar Water System Project. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay magkakaroon ng malinis na tubig inumin. Ang mga residente mula sa iba't ibang barangay ng Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Itong Sabado, binihagi ni Kong Art ang pagkakaroon naman ng isang produktibong People's Day kung saan nakasama at nakausap ng kongresista ang mga barangay council, iba't ibang asosasyon at organisasyon at mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sunshine News Blast. Dagdag pambalita, Balongaw LGU na maghahandog ng kasalang bayan sa Marso bilang bahagi ng selebrasyon ng Town Fiesta. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kabar Sheila. Balo, Kabar Sheila. Maghahandog ang Balongaw Local Government Unit ng Kasalang Bayan 2024 sa March 12, 2024. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Town Fiesta ngayong taon. Pangunahan ito ni Mayor Teresa Rodriguez Peralta, Municipal Vice Mayor Philip Peralta at Local Civil Registrar. Para sa mga interesadong aplikante, magsadya lamang sa tanggapan at dalhin ang mga requirements tulad ng duly accomplished applicant for ML, Senomar, consent of parents, affidavit of no previous marriage, pre-marriage counseling, certificate of compliance at marami pang iba. Maaring magtungo sa opisina ng Civil Registrar para magtanong ukol sa kasalan. Samantala, ang deadline ng pagsusumite ng requirements hanggang February 29, 2024. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balitan Service. Samantala, Bolinao Mayor Alfonso Celeste pasok sa top 10 performing mayors sa Pangasinan based sa survey ng Hypothesis Philippines. Alamin natin yan kay Kabarbik. Tahod, Kabarbik. Good morning mga kapartner. Pasok sa top 10 performing mayors sa lalawigan ng Pangasinan, si Bolinao Mayor Alfonso Celeste, kung saan nasa ika-6 na pwesto ito. Ito ay base sa survey ng isang independent at non-commissioned survey, ang Hypothesis Philippines, na isinagawa nitong nakaraang buwan ng mayroong 10,000 respondents mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Pangasinan upang alamin ang job performance ng mga mayor. Samantala,
Ang iba pang mayor ng Pangasinan na nakapasok sa top 10 ay sina Mayor Balong Ventanilla ng Bayan ng Mga Tarem na nakukuha ng 92.8%. Pumangalawa si Mayor Carlos Lopez Jr. ng Asingan na nakakuha ng 92.5%. Sinundan ito ni Mayor Ayoy Resuelio na nakakuha ng 91.9% jobs performance rating. Pasok naman sina San Manuel Mayor Kenneth Perez, Ordaneta Mayor Rami Paraino, Alcala Mayor Jojo Callejo at Andam Mayor Giugani Rarang. Ang mga respondent ng survey ay pawang mga rehistradong botante na nasa edad ng 18 hanggang 70 at nakatira sa lalawigan ng Pangasinan. Ang sampling margin of error ay positive 1/negative 1% na may antas na 95% ng kumpiyansa. Sila ay random na pinili at ang bilang na tumugon sa bawat lungsod ay ibinahagi ng patas batay sa datos ng populasyon sa pagboto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod ka partner mo sa balita at Samantala, bayan ng Malasikini kayat ang lahat na mag-donate ng dugo ngayong buwan ng mga puso. Alamin natin ang balitang yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Lerna. Hihikayat ng bayan ng Malasiki sa pumuno ni Mayor Noel Anthony Heslani ang lahat ng mga residente na mag-donate ng dugo ngayong buwan ng mga puso. Ang blood donation activity ay gaganapin sa ika-10 ng Pebrero sa Sabado simula alas 8 ng umaga sa Arena Civic Center. Kapartner dito ang Malasiki Blood Council, barangay officials, NGOs, BSWs, MDRRMO, Inner Wheel Club, Malasiki Lions Club at Philippine Red Cross. Ang donasyon ng dugo ay maaaring makapagligtas at makapagdugtong ng buhay ng inyong mga kamag-anak, kaibigan o kababayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at At para sa huling detalye ng ating balitang regional, ika-34 na Civil Registration Month, sinusuportahan ng DOH CHG1. Alamin natin yan kay Kapartner Sheila Balog. Sheila. Nagpaabot ng suportang Department of Health Center for Health Development 1 sa ika-34 na Civil Registration Month. Ang celebration ay ayon sa Presidential Proclamation Number 682 Section 1991. Pinagdidiriwang ng Ilocos Region Civil Register Month o CRM ngayong buwan ng Pebrero ngayong taon. Samantala, ang tema ng celebration ngayong taon ay CRVS, The Future of Seamless Services. Ito ay nagsisilbi ring paalala sa mga Pilipino na nasa kanilang register acts at events tungkol sa status ng tao ay ma-enhance ang awareness sa buong bansa. Ito rin ay para ma-appreciate ang legal, administrative at statistical values ng civil registry documents at mahikayat din nila ang Kongreso na maglaan ang sapat na pundo para sa civil registration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.